Sa pagkakataong ito ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa kami nakakapag-usap ni Genesis. Hindi ko din alam kung nasaan siya. Gusto ko siyang makausap nang maging malinaw ang lahat sa amin ni Genesis. Sa oras na ito ay handa na ako. Handa na akong panindigan ng kung ano mang meron sa aming dalawa. Kaya naman gustong-gusto ko na siyang makausap. Para na akong masisiraan ng ulo. Kaya naman napagpasyahan kong pasukin na ang unit ni Genesis nang makakuha man lang ako ng impormasyon kung nasaan siya. Mabilis akong bumaba at hiningi ang susi ng unit ni Genesis kay Aling Tess. Aling Tess? Yung susi ho ng unit ni Genesis? Tanong ko kay Aling Tess. Andito. Bakit? Tanong ni Aling Tess. Titignan ko ho ang unit ni Genesis, baka sakaling makakuha ako ng impormasyon kung nasaan ho siya. Ilang araw na ho ang nakalipas at hanggang ngayon ay hindi ko pa din siya nakikita o nakakausap man lang. Mahabang paliwanag ko kay Aling Tess. Abay, heto, ang susi niya. Balitaan mo ako agad pag may nakita ka na kung ano man, ha? Ano na kayang nangyari sa batang yun? Wika ni Aling Tess. Matapos makuha ang susi ay nagmamadali na akong umakyat sa unit ni Genesis. Kinakabahan man ay agad ko din binuksan ito. Umaasa ako na malalaman ko kung nasaan si Genesis. Pagkabukas ko ng pintuan ay agad akong sinalubong ni Winter. Hinimas ko ang kanyang ulo at nagpalingalinga sa unit ni Genesis. Mukhang nasa ayos naman ang lahat. Pati ang kainan ni Winter ay may laman din. Agad kong tinungo ang kanyang silid, ngunit walang tao. Nasaan na kaya si Genesis? Agad akong nagkalikot sa mga gamit niya. Binuksan ko ang kanyang aparador para tignan kung may laman pa ang mga ito. At nang aking buksan ay andito naman lahat ng kanyang mga gamit. Nagtataka man ay patuloy pa din ang pagkakalikot ko sa kanyang gamit. Umaasa na may makikitang impormasyon kung nasaan siya nang biglang... Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ng boses mula sa aking likuran. Dahan-dahan kong isinara ang aparador at tinignan ang pinagmulan ng tinig. Si Genesis. Nakatapis lamang siya ng tuwalya. Mukhang kakatapos lang niyang maligo. Genesis? Wika ko. Anong ginagawa mo dito sa unit ko, Marco? At anong hinahanap mo sa mga gamit ko? Pagalit niyang tanong. Saan ka nagpunta? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Ilang beses din akong nagpabalik-balik dito sa unit mo pero walang sumasagot. Mahaba akong pagtatanong kay Genesis. At bakit mo naman ako hinahanap? Tanong niya sa akin. Sa bugso ng aking damdamin ay agad akong nakalapit kay Genesis at marin kong hinawakan ng magkabila niyang braso. Ang tanong ko ang sagutin mo. Galit kong tanong sa kanya. Marco, aray. Nasasaktan ako. Ano ba? Wika niya. Talagang masasaktan ka pag hindi mo ako sinagot. Sagot ko naman. Iniiwasan mo ba ako? Ha? Genesis? Tanong ko sa kanya. Nagpamigla si Genesis at lumayo sa akin. Oo, Marco,
Iniiwasan kita, sigaw ni Genesis. At sa pagkakataong ito ay halos halo-halo na ang aking emosyon. Pagkalito, galit, at pananabik. Bakit, Genesis? Tanong ko sa kanya. Dahil ba ito sa nangyari sa atin nung gabing iyon? Dagdag na tanong ko sa kanya. Oo, Marco, dahil doon. Sagot niya sa akin. Pero bakit? Tanong ko. Ayaw mo ba? Sorry. Marahil ay nabigla kita. Pero Genesis, mahal kita. Kaya ako nagawa ang mga bagay na yun. Pagsusumamo kong sagot sa kanya. At sa puntong ito ay hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang mga luha sa aking mga mata. Marco, hindi mo alam ang sinasabi mo. Sagot ni Genesis. Alam ko, Jen. At sigurado ako sa nararamdaman ko, Genesis. Mahal kita. Noon pa. Sigurado kong sagot sa kanya. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha at ang mga luhang dahan-dahang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Noon pa? Tanong niya. Sa puntong ito ay lumapit ako kay Genesis at hinawakan ang kanyang mga kamay. Oo, Genesis. Noon pa. Nung nasa ospital ka. Sagot ko. Pero mali. Marco, hindi maari ang iniisip mo. Sagot ni Genesis. At paano naging mali ang mahalin ka, Genesis? Balik na tanong ko sa kanya. Tumayo si Genesis at humarap sa akin. Mali, Marco. Alam mo kung bakit? Wika ni Genesis. May sakit ako, Marco. May HIV ako. Pasigaw niyang sagot na lalong nagpalakas ng kanyang pagluha. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at yinakap siya ng buong higpit. Alam ko, Jen. Alam ko, noon pa. Wika ko kay Genesis na nagpagulat naman sa kanya. Alam mo, Marco, ang tungkol sa sakit ko? Gulat niyang tanong sa akin. Oo, Genesis. Alam ko, noon pa. Nalaman ko nung nasa ospital ka pa lang. Narinig ko kayo ni Ninong na nag-uusap. Paliwanag ko kay Genesis. Ninong? Sinong Ninong? Balik na tanong niya sa akin. Yung doktor mo, Jen. Ninong ko siya. Kaya simula noon ay kinakamusta ko palagi ang kalagayan mo sa kanya. Nalaman ko din na maganda na ang kalusugan mo at undetectable ka na. At alam ko na hindi mo ako basta-basta mahahawaan. Mahaba akong paliwanag sa kanya. At walang nabago, Jen. Mahal pa din kita. Mahal na mahal. Wika ko kay Genesis. Sa pagkakataong ito ay naramdaman ko na unti-unti akong niyakap ni Genesis habang umiiyak. Kaya huwag mong sabihin sa akin na mali ang mahalin ka. Alam ko ang tungkol sa sakit mo. Inalam ko ang mga bagay na dapat kong malaman tungkol dito. Kaya walang dahilan para hindi kita mahalin. Dagdag ko pa. Mahal din kita, Marco. Wika ni Genesis. Sa puntong ito ay dahan-dahan kong iniangat ang mukha ni Genesis at ginawaran ito ng isang halik.
halik na punong-puno ng pagmamahal. Naramdaman ko na gumaganti naman ang halik si Genesis, kaya naman binuhat ko siya patungo sa kanyang kama at dahan-dahan ko siyang inihiga. At dahil sa tagpong ito, hinding-hindi na ako makakapayag pa na walang maganap sa amin ni Genesis. Ang kanina na marahang paghalik ko kay Genesis ay naging mapusok, mapangahas. Mabilis ding umibabaw sa akin si Genesis. Tanda na handa na niyang isuko sa akin ang kanyang sarili. Saglit akong bumangon at may kinuha sa aking pitaka at iniabot ko ito kay Genesis at ipinasuot ko ito kay Junjun. Isa itong proteksyon na magsisilbing gabay namin ni Genesis upang marating ang kaligayahan. Matagumpay kong naangkin si Genesis. Kitang-kita ko ang hapdi at ligaya sa kanyang mukha habang inaangkin ko siya. Babe, masakit ba? Tanong ko sa kanya. Babe? Nagtatakang tanong niya sa akin. Oo. Simula ngayon, babe na kita. Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya na may ngiti sa aking mga labi. Gusto, babe. Gustong gusto. Mabilis niyang sagot sa akin, kasabay ng isang mahigpit na yakap. Sorry babe nawara ko ata ang bataan. Wika ko kay Genesis. Hindi babe, hindi mo winarak. Unti-unti mo akong binuo sa ginawa mo. Sagot niya sa akin at marahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa aking dibdib hanggang sa kami ay makatulog ng magkayakap.